Ang Linggo ng Pagkabuhay o Easter Sunday ay hindi lamang isang ordinaryong pagtatapos ng mahal na araw. Ito ang rurok ng ating pananampalataya at ang pinakadakilang simbolo ng pag-asa. Sa darating na linggo muli nating ipagdiriwang ang tagumpay ng buhay laban sa kamatayan, ng liwanag laban sa kadiliman, at ng pag-ibig laban sa kawalan ng pag-asa. Ang bawat hakbang sa listahang ito ay binuo upang pagsamahin ang tradisyong Pinoy at ang modernong paraan ng pagpapahalaga sa buhay. Maaari mo itong ibahagi sa iyong mga mahal sa buhay upang sabay-sabay ninyong maramdaman ang tunay na diwa ng muling pagkabuhay. Upang gawing mas makabuluhan, masaya, at puno ng espiritual na kagalakan ang iyong selebrasyon ngayong taon, narito ang isang komprehensibong gabay na dapat gawin sa Linggo ng Pagkabuhay na maglalapit iyong pamilya, sa iyong kapwa, at sa dakilang lumikha. Pagdalo sa salubong sa madaling araw. Ang salubong ay isang tradisyong Pilipino na karaniwang ginagawa bago sumikat ang araw. Ito ay ang pagsasadula ng pagkikita ng muling nabuhay si Jesus at ng Birheng Maria. Ang pagdalo rito ay sumisimbolo sa pagtatapos ng pagluluksa at ang pagsisimula ng kagalakan. Sa pamamagitan ng panonood sa pag-aalis ng itim na belo ng Birhen, ipinapaalala nito sa atin na ang liwanag ay laging nangingibabaw sa kadiliman. Pagsisimba bilang isang pamilya. Matapos ang salubong, ang pakikibahagi sa banal na misa ang pinakasentro ng pagdiriwang. Ngayong 2026, mahalagang muling pagtibayin ang espiritual na aspeto ng ating buhay. Ang pakikinig sa mabuting balita tungkol sa pagkabuhay ay nagbibigay ng bagong pag-asa at inspirasyon upang harapin ang mga hamon ng darating na mga buwan. Easter egg hunt para sa mga bata. Bagaman ito ay impluwensya mula sa kanluran, ang Easter egg hunt ay naging bahagi na rin ng kulturang Pinoy. Ang itlog ay simbolo ng bagong buhay. Ang pag-organisa nito sa bakuran o sa loob ng bahay ay nagdadala ng saya sa mga bata at nagtuturo sa kanila na ang Linggo ng Pagkabuhay ay isang araw ng selebrasyon at pasasalamat. Pagsasalo-salo sa masaganang pananghalian. Matapos ang mahabang panahon ng pag-aayuno noong Kwaresma, ang Linggo ng Pagkabuhay ay ang tamang oras para sa isang espesyal na salu-salo. Magluto ng mga paboritong pagkain ng pamilya tulad ng lechon, hamonado, o kakanin. Ang pagkain ng magkakasama ay nagpapatatag sa ugnayan ng bawat miyembro ng tahanan. Pagbisita sa mga matatanda. Ang diwa ng pagkabuhay ay ang pagpapakita ng pag-ibig. Ang pagbisita sa mga lolo, lola, o mga kamag-anak na hindi na nakakalabas ng bahay ay isang paraan ng pagbabahagi ng biyaya. Ang simpleng presensya at pakikipagkwentuhan ay sapat na upang maramdaman nila ang saya ng muling pagkabuhay ni Kristo sa pamamagitan ng iyong malasakit. Pagpapatawad at pakikipagkasundo. Dahil ang Pasko ng Pagkabuhay ay tungkol sa bagong simula, ito ang pinakaangkop na panahon upang magpatawad sa mga taong nakatampuhan. Ang pagbitiw sa galit at put ay isang paraan ng paglilinis sa sariling puso na nagpapahintulot sa iyo na tunay na makaranas ng kapayapaang dulot ng muling pagkabuhay. Pagsasagawa ng Easter Family Altar. Maglaan ng isang sulok sa inyong bahay na magsisilbing altar ng pagdiriwang. Palamutya nito ng mga puting bulaklak at maglagay ng nakasinding kandila na sumisimbolo sa liwanag ni Kristo. Ang paggawa nito ay nagpapaalala sa buong sambahayan na ang sentro ng inyong tahanan ay ang presensya ng muling nabuhay na Panginoon. Paglilinis at pag-aayos ng kapaligiran. Ang Pasko ng Pagkabuhay ay tungkol sa pagpapanibago o renewal. Ang paglilinis ng iyong bakuran o pagtatanim ng mga bagong halaman ay isang pisikal na representasyon ng bagong buhay. Sa pamamagitan ng pag-aayos ng kapaligiran, binibigyan mo rin ang iyong isip ng sariwang pananaw at malinis na espasyo para sa mga bagong ideya. Pakikilahok sa mga lokal na parada o prosesyon. Maraming parokya ang nag-organisa ng mga prosesyon ng kagalakan o Gloria processions.
Ang pagsama rito ay isang paraan ng pagpapakita ng pakikiisa sa iyong komunidad. Ito ay isang pagkakataon upang makita ang iyong mga kapitbahay at sabay-sabay na magdiwang bilang isang nagkakaisang bayan ng Diyos. Pagsasagawa ng charity work o pagkakawang gawa. Maaari kang mag-alay ng kaunting oras o resources para sa mga nangangailangan. Maaring mamahagi ng pagkain sa mga street dwellers o mag-donate sa mga lokal na orphanage. Ang pagtulong sa kapwa ay ang pinakatunay na pagsasabuhay ng turo ni Jesus, ang magmahalan tulad ng pagmamahal niya sa atin. Digital detox at pagninilay. Sa gitna ng modernong mundo, subukang lumayo muna sa social media kahit ilang oras lamang sa araw na ito. Gamitin ang oras na ito para sa personal na pagninilay o meditation. Isipin ang mga aspeto ng iyong buhay na nais mong muling mabuhay o baguhin para sa ikabubuti ng iyong sarili at ng iyong kapwa. Pagpaplano ng mga layunin para sa nalalabing bahagi ng taon. Gawing lunsaran ang Easter Sunday para sa iyong mga personal resurrection goals. Dahil ito ay simbolo ng bagong buhay, simulan ang mga positibong bisyo gaya ng pag-ehersisyo, pagbabasa o pagtitipid. Ang enerhiya ng pagkabuhay ay magsisilbing motibasyon upang ituloy ang taong 2026 nang may mas mataas na antas ng sigla at determinasyon. Ang pagdiriwang ng linggo ng pagkabuhay ngayong taon ay hindi nagtatapos sa paglubog ng araw o sa pagligpit ng mga palamuti. Ang tunay na diwa ng Easter ay ang pagdadala ng mensahe ng muling pagkabuhay sa bawat araw ng ating buhay, sa bawat salitang may pag-ibig, sa bawat gawang may malasakit, at sa bawat desisyong magsimulang muli mula sa ating mga pagkakamali. Hayaan nating maging inspirasyon ang araw na ito upang tayo mismo ay maging liwanag sa buhay ng ibang tao. Naway maging puno ng kagalakan, kapayapaan, at masaganang pagpapala ang iyong selebrasyon kasama ang iyong mga mahal sa buhay. Muli, maraming salamat sa inyong pagtangkilik at sa paglalaan ng oras upang ang ating gabay para sa linggo ng pagkabuhay. Tunay na ang bawat sandaling ibinibigay niyo ay nagbibigay inspirasyon sa akin na gumawa pa ng mga makabuluhang content na makakatulong sa inyong araw-araw na pamumuhay. Kung nagustuhan niyo ang content na ito at nais ninyong laging updated sa ating mga susunod na video, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at pindutin ang notification bell. I-like at i-share na rin ang post na ito para mas marami pa tayong maabot na mga kababayan. Abangan ang susunod nating content na tiyak na kapupulutan nyo muli ng aral at saya. Hanggang sa muli!